Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ngayon, atin namang talakayin ang ikapitong kabanata ng Noli Me Tangere, Suyuan sa Balkonahe. Maagang nagpunta sa simbahan sina Maria Clara at Tia Isabel upang magsimba. Kahit nakasuot lamang ng simpleng damit Pilipina, litaw na litaw ang angking ganda ni Maria Clara. Gayunman, matapos ang misa ay agad niyang nagyaya sa kanyang tiya na umuwi sa sila. Nagulat man si Tia Isabel, sinunod niya ang dalaga na tila may iniiwasan o kaya may hindi maipaliwanag na pagkabog ng dibdib. Pagdating nila sa bahay, abala si Maria Clara sa pananahi, ngunit halata ang kanyang pagkabalisa. Tumigil siya sa pagtahi tuwing may maririnig na yabag o ingay mula sa labas ng bahay, lalo na kapag may dumaraan na karwahe. Hindi man niya aminin, umaasa siyang makita sa Crisostomo Ibarra, ang kanyang kasintahan na matagal niyang hindi nakasama mula nang umalis ito papuntang Europa. Lumapit sa Kapitan Tiago sa dalaga at napansin niyang namumutla si Maria Clara. Inalok niya ito ng magbakasyon sa probinsya upang magmalakas. Nang mabulalas ang pangalang San Diego, napakabilis ng naging tibok ng puso ni Maria Clara. Dahil iyon, ang bayang pinagmulan ni Ibarra. Halos mapangiti siya sa pag-asang muli silang magkikita. Ngunit agad din itong natigil nang may humintong karwahe sa tapat ng bahay. Dumating na si Ibarra mula sa pamimigay ng imbitasyon para sa pagtitipon. Dahil sa kaba at tuwa, tumakbo si Maria Clara sa silid dalanginan at nagtago. Mula roon, palihim niyang sinisilip ang binata. Hindi pa man siya nakikita ni Ibarra ay naglalaro na ang damdamin ng dalaga sa saya at hiya. Pumasok sa bahay si Ibarra at kaagad siyang sinalubong ni Tia Isabel. Ngunit wala pa rin sa salas ang dalaga. Ipinatawag ito ni Tia Isabel at halos kalat ka rin palabas ng silid dahil masyado nang nahihiya at kinakabahan si Maria Clara. Paglabas ng dalaga, nagtagpo ang kanilang paningin. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kaba at pananabik dahil nandun na sa kanilang harapan ang matagal na pinagdasal ng kanilang puso, ang muling pagkikita. Sa kabila ng pag-iwas at pamumula ng dalaga, may hindi may tatagong pagngiti sa kanilang dalawa. Upang bigyan sila ng pagkakataong makapag-usap, iniwan sila ni Tia Isabel at Kapitan Tiago at abala namang inutusan ang mga katulong na magdinis. Pumunta sina Ibarra at Maria Clara sa balkonahe kung saan malamig ang simoy ng hangin at tanaw ang payapang paligid. Doon malaya silang nagbabalik tanaw sa kanilang kabataan. Masuyo nilang pinag-usapan ang kanilang masasayang alaala, ang paglaro ng siklot at sungka, ang paghabol ni Maria Clara sa mga mariposa at tutubi, at ang kanilang pagligo sa batis. Naaalala ni Ibarra kung paanong lagi siyang nagpaparaya sa bawat laro dahil gusto niyang mapasaya ang dalaga. Pinag-usapan din nila ang gabing ibinili ni Ibarra ang kanyang puso kay Maria Clara bago ito umalis patungong Europa. Isang gabing sinabayan din ng pagluluksa sa pagkamatay ng ina nito. Nagpalitan sila ng mga bagay na may sentimental na halaga. Inilabas ni Ibarra ang dahon ng sambong na inaabot dati ng dalaga noong sila'y nagluluksa. At ipinakita ni Maria Clara ang sulat pamamaalam nito na iniingatan niya sa isang kahon. Pareho nilang nadama na kahit na matagal ang kanilang paghihiwalay, hindi nagbago ang kanilang pag-ibig.
Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang maalala ni Ibarra ang mahalagang tungkuling kailangan niyang gampanan. Kinabukasan ay araw ng mga patay at kailangan niyang umuwi sa San Diego upang dalawin ang puntod ng kanyang amang si Don Rafael. Biglang nalungkot ang dalaga, subalit tinanggap niya ito ng may kababaang loob. Bago umalis, iniabot ni Maria Clara ang isang kumpol ng bulaklak na kanya mismong pinitas. Ipinakausap niyang ialay iyon ni Ibarra sa puntod ng kanyang ama. Umalis si Ibarra na may halong saya sa muling pagkikita at lungkot sa panandaliang pamamaalam. Mula sa silid na langinan, pinanood ni Maria Clara ang paglayo ng karwahe. Nakaramdam siya ng mabigat na pag-aalala kaya't sinabi ni Kapitan Tiago na magtutulo siya ng kandila para sa kaligtasan ni Ibarra sa biyahe. Sa huli, naiwan ang dalaga sa balkonahe. Dama ang pait ng pamamaalam, ngunit puno ng pag-asa sa muling pagkikita nila.